O eto na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Etong False Asia. Pulse Asia. Yan ang presidente nila, oh. Huy! Nabagamat, binagsak nila si Ngagba, mga kababayan, sa rating sa Pulse Asia at tumaas si VP Sara. Wala tayong tiwala dyan, mga kababayan, Anti-Duterte ang mga animal na yan. Yung mga Pulse Asia, mga SWS. May naaamoy tayong masangsang dyan, sa tingin natin, mga kababayan. Akalain nyo, mga kababayan, sinabi nitong presidente ng Pulse Asia na kaya daw tumaas ang rating ni VP Sara dahil daw sa simpatya na ewan lang daw niya, mga kababayan, kung saan nanggagaling. Malamang daw nauto ang mga tao sa disinformation na pinapakalat ng mga Duterte. Mga fake news, mga kababayan, na illegal daw ang paghuli kay dating Pangulong Digong at pagtapon sa ICC. Dahil para daw sa kanya, mga kababayan, ayon sa kanya paniniwala, base daw sa mga experts na narinig niya, mga kababayan, ay wala daw illegality. Legal daw ang pagpapatapon kay Duterte sa ICC. Nagpapakalat lang daw ng disinformation, mga kababayan, ang grupo ni Sara Duterte, kaya nakakuha ng simpatya at umangat ang rating animal. Alam nyo, Pulse Asia, kung bakit tumaas ang rating ni Sara? Dahil hindi nyo na mapagtatakpan na mataas naman talaga dati yung mga suporta sa mga Duterte. Kailan pa bumabayan? Ang malaking katanungan, in the past years na nag-survey kayo, ipakita nyo kung paano nyo yan i-survey para ma-verify namin kung bakit mataas dati-rati ang rating ni Ngagba. Gayon pa man, kayo ang kaduda-duda, Pulse Asia. Panoorin nyo po, ha? Maraming kadahilanan. Isa siguro yung kanilang mga pahayag, yung kanilang paniniwala. Wow, kanilang paniniwala. Ano yan? Guni-guni lang nila? Ang mga ginawa kay dating Pangulong Duterte, guni-guni lang yon? May simpatya sa kanya, no? Nakikisimpatya lang daw kasala, mga kababayan, dahil ang kanyang ama ay napakulong sa ICC. Lang maintindihan kung saan nanggagaling yung simpatya. Wow! Hindi mo naiintindihan? Bakit andyan ka sa survey? Bakit ka naging presidente sa taga-survey? Kung kayo ang kumukuha ng opinion ng bayan tapos hindi mo pa rin naiintindihan. Sa pamilya. Kasi kung titignan natin, ang katotohanan dyan ay... Wow! Ang katotohanan dyan, ha? Mayroon na siyang katotohanan, mga kababayan, na pakinggan nyo kung anong truth na sinasabi niya. Diyan palang ungas, bias ka na, klarong-klaro ka ng kontra sa mga Duterte. Batay na rin siya sinasabi yung mga legal expert. Sinong legal expert na sinasabi mo? Sina Carpio? Yung mga dilawan, piklawan na kasamahan nyo? Legal naman yung ginawa sa kanya, ama. Legal naman ang ginawa daw kay dating Pangulong Digong, mga kababayan, na pagpapatapon sa ICC. Who are you to tell? Yan ang disinformation, mga kababayan. Ang sabi pa niya, ha, base naman sa katotohanan. Katotohanan na daw ngayon, mga kababayan. Dumaan na ba kayo sa Korte Suprema? Ang kasong ito, mga kababayan, pending pa sa Korte Suprema. Kinestyon yan ng kampo ng mga Duterte. Tapos, eto, katotohanan na daw ang pinagsasabi. Pulse Asia President, false, mga kababayan. Tingnan yung mukha, Yan ang isa, no? Yung sinasabi ko ang disinformation. Disinformation. Dahil daw sa mga disinformation na pinapakalat ng kampo ng mga Duterte, kaya tumaas ang boto ni Sara dahil nakakuha ng simpatya. Grabe, no? Grabe. Although tumaas ang rating ni Sara, mga kababayan, ang nagpa-survey mismo, ang naninira, gumagawa-gawa ng istorya. Etong gumagawa-gawa ng istorya, mga kababayan. Parang sila na palabas yung resulta, mataas ang rating ni Sara, pero sila din ang naninira. At tumaas lang yan dahil, Mio. Tingnan nyo kung gaano kabayas ang mga animal na to. Yung naratibo na pinapalating nila na hindi dapat... Singhot, mga kababayan. Sira din ba yung nasal mo? Sipunin din. Nagawa sa isang dating Pangulo na ito yung pag-aabuso ng kapangyarihan. Bakit hindi ba? Sa tingin niya, mga kababayan, legal daw yun? Wala daw irregularity? Mas magaling ka pa sa Korte Suprema. At ang nagiging biktima, hindi lang yung tatay niya, kundi pati siya. Nakita na natin yung pagtaas niya, pagbalik niya sa mayorya nung final yung impeachment case noong February, Christian. Umakyat na siya to a majority trust and approval rating noong February. Sipon na naman. Baka dudugo din yung ilong mo. So, nag-iba rin kasi yung tindig at lengguwahe ng Vice Presidente nito. Ano nag-iba ang tindig at lengguwahe ng Vice Presidente? The same pa naman din si Sara Yan ang fake news, mga kababayan. Sa tingin nyo, tayo naman mas kilala natin si Sara dahil mga supporter tayo. Nag-iba ba ng bigla si Sara? Attitude niya? Hindi naman. Nakaraang buwan. Nakaraang buwan? Anong nag-iba doon?
Napapansin mo ba, Christian? Wow! Oh, silang dalawa ang nag-aagrihan mga kababayang mga dilawan. Medyo, O sipon na naman, yak! medyo nag-behave. Oh, iyan pa, tatanungin mo? Galit na galit yan sa mga Duterte dahil nagorgor ang show niyan sa ABS-CBN mga kababayan. Nagpaka-prim proper. Wow, nagpaka-behave daw si Sara Duterte. Kaya tumaas ang rating. Sino kayo? Who are you to tell? Kung ikukumpara mo nung nakaraang taon, Hoy, mas gusto namin yun. Di sino ba hindi mapapamura sa sitwasyon ng ating bansa ngayon mga kababayan, di ba? sa communication research, di ba, meron ka tinatawag na semiotics. Yeah. Semiotics na, ikaw, mucotics. Mucus ba kababayan sa Yung ilong? pag-aaral ng imahe, yung visual, yung imagery, yung lengguwahe, etc. etc. Wow! Oh, diyan nyo lang i-attribute ang pagtaas ng rating ni Sara? Bulok ito mga Pulse Asia, mga ganyang analysis mga kababayan, di ba? So, may projection no, na maaring nakakakuha ng simpatya, nakakakuha ng pagtitiwala. Bagamat, Tanggapin nyo na lang kasi. Hindi nila malunok mga kababayan. O, duda pa nga tayo ha. Yang 61% ni Sara Duterte, mas mataas pa yan sigurado. Dahil gagawin lahat ng mga bangag mga kababayan para makapang-impluensya dyan sa survey. sa katotohanan, well, sabi nga niya, binawasan budget, hindi niya ginagawa, mas konting ginagawa niya trabaho kaysa ngayon. So, Wow, mas konti na daw. Si BBM, anong ginagawang trabaho? Bahala na si Batman ang estilo. mismo nagsabi nun, di ba? Oo. So, yun yung maring isa pang pagpapaliwanag dito. Dapat palitan na ito ng Pulse Asia. Siya ba ang may-ari? Hindi siguro, siya lang ang presidente. Pero kung ganyan ang mga kababayan, kabulok mag-analysis ang isang napakalaking survey firm, walang kwenta. Mawawalan ka ng kredibilidad at mawawalan ng tiwala ang tao sa inyo. Okay, so mukhang nakalimutan na ng mga tao yung kanyang pagmumura. Wow! Ayan na naman mga kababayan. Kagaya ng ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte. Lagi nilang pinapansin yung bunganga daw mga kababayan. Aanhin namin ang magandang bunganga kung masama naman ang ginagawa. Yung kanyang kabastusan. Wow, kabastusan. Kayo ang bastos. Dahil itong media mga kababayan, kasama ito sa problema ng bayan. Pansinin nyo, every time na may bulok na gobyerno mga kababayan, kakampi nila ang mga media dyan. Nag-iba nag-U-turn di ba? Wow, U-turn. Tapos, ang isang nakatulong dito, Christian, pag ginawa mo yung process tracing, siguro kung natuloy yung impeachment trial, hindi siguro ganito ang numero niya. Bakit hindi nyo lang kasi tanggapin ang katotohanan na mas marami talagang sumusuporta sa mga Duterte? Nakita na ng tao eh. Eto na lang mga kababayan, hindi nila matanggap. Andyan na sa kanila ang data. Pilit pang tinitwist. Yan ang totoong fake news mga kababayan. Alam na nila ang totoo, pero pilit nilang binabaliko. O anong masasabi nyo dito? Post your comments below.